Gaano nga ba kahalaga sa atin ang Pasko? Yo, what's up? Ako nga pala si Jap Cinco, isang entrepreneur at isa ring bagong content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to mga boss, ipag-uusapan natin yung darating na Kapaskuhan. Kanina kasi mga boss, no, habang pumunta kami ng palengke kanina mga alas 6, no, at yung asawa ko ay namili ng gulay para sa aming kainin ngayong hapunan namin. At mga boss ay sumaglit ako doon sa ATM kasi tinitingnan ko yung kung may natira pa ba doon, no, kasi meron kaming babayaran na expenses bukas. So chinek ko yung ATM namin at mga boss, habang nakapila ako, so dalawa yung nauna sa akin at meron din mang dalawa sa likuran. Tapos, hindi naman sa chismoso tayo, no? Chismoso rin naman tayo minsan. Narinig ko kasi nag-usap silang dalawa at pinag-usapan nila yung sahod nila kasi 15 pala ngayon, no? 16 nga pala. So, panahon ngayon ng sahuran, no? Ng mga empleyado. At nakakatuwa lang na nag-usap sila tungkol sa, sa sahod nila at naisip ko kasi na dati rin nung mga 10 years ago, mga way back 2010, 2013, ang mga panahon yan is nagtatrabaho pa rin ako, no, at nakinig ako sa usapan nila, medyo chismoso, 'di ba? Sabi kasi nung lalaki na may sahod na siguro ngayon. Hindi, wala pa. Pero baka meron na. Sige, check natin. Grabe talaga ang tagal ng sahod, no? Dapat kasi maaga to binigay. Yun yung mga pinag-uusapan nila. At naalala ko lang bilang isa rin akong empleyado ng mahigit 10 taon, no? Simula nung 2008 hanggang 2017, no? Naging empleyado ako ng napakadaming mga negosyo. At ngayon nagpapasalamat ako dahil isa na ako ngayong negosyante, may negosyo na ako at medyo malayo na yung narating ko bilang isang negosyante. Simula dati na maging empleyado pa ako, malayo na yung hindi naman sa personal o sa material na bagay, kundi sa pag-iisip, pag-uutak, sa kaalaman, sa idea, sa karanasan. So, medyo malayo na rin tayong narating. At kanina na naisip ko lang na yun din yung mga experience ko dati na alam mo naman pagsapit ngayon, lalo na ngayon na 15 na, 16 na pala. Lalo na ngayon na pag ang sahod mo 15 to 30, so ibig sabihin noon sa 30 ka pa ng Disyembre makakakuha ulit ng sahod. At holiday pa yan, minsan madelay pa ng isang araw, dalawang araw. So napaka hirap talaga, no, napaka-komplikado talaga kasi naalala ko dati tuwing ganito 15, tapos iipunin ko yung pera ko, dapat hindi ko yan magagastos hanggang sa 25, no, kasi kailangan kong may handa, may pera ako, may padala ako doon sa pamilya ko, sa mga magulang ko doon sa probinsya. So kailangan kong tipirin yung perang yun, at kung hindi naman naabot kailangan kong makahingi ng backup. So mag-book muna ako ng utang kasi noon sa mga pinasukan ko mayroon talagang nagpapautang yung mga 10% na yan. So kailangan kong makipag-usap sa kanila, makipag-book sa kanila, magpalista na kung madelay yung sahod ko, kung hindi abutin to, so kukunin ko o kukuha ako ng pera dyan sa inyo kasi kailangan ko ng syempre pang Pasko. Bakit nga ba napakahalaga sa ating mga tao, mga Pilipino, yung Pasko? Lalo na kung isa kang empleyado. Mga boss, dito yung mga pinag-uusapan, lalo na yung mga 13 man, yung mga bonus. Ito yung mga panahon na galante tayo eh. Ito yung mga pagkakataon, mga boss, no, na meron tayong pondo, meron tayong ekstrang pera na mahuhugot, 'di ba? Panghanda. Ito yung inaabangan natin sa loob ng isang taon. Mapanegosyante ka man, mapa-empleyado ka man, pero katulad ngayon, isa na akong negosyante, ito na yung pinaka-aayawan ko. Di, biro lang. Masaya tayo, no? Kasi sa empleyado kasi, ito yung panahon na meron tayong matatanggap, no, bilang isang empleyado. Ito yung panahon na meron tayong kukuning ekstrang pera galing sa pinagtatrabahuan natin. Which is ang saya naman, no, bilang isa ring negosyante ngayon na hindi na ako yung nag-aabang ng ganun, no. Bumaliktad na yung panahon at napakasaya ko, napakapalad ko na binigyan ako ng chance, ng pagkakataon na maging magbahagi, maging negosyante, na hindi na ako kasama sa mga katulad nung nakapila kanina sa
ATM, hindi naman masama yung maging empleyado. Masaya ako kasi ako na ngayon yung magbibigay sa kanila ng hindi naman ganong kalaki, pero at least nabawasan naman yung mga ano, 'di ba? Ng mga bibigyan sana ng regalo ng ating mga boss, no. So, yun yung mga napakahalagang bagay sa atin, no, lalo na ngayong Pasko na meron tayong mahanda, no? Meron tayong maibigay. Ang saya pagdating sa mga 24 ng gabi, ang saya talagang todo yan, kainan, inuman, talagang galak yan at nakakatuwa kung isa kang empleyado, isa kang negosyante at meron kayong handa, lalo na ngayon kailangan mag-ipon. So na-realize ko lang kanina na ang swerte pala nating mga negosyante o tayong mga may negosyo ngayon kasi hindi nga tayo makakatanggap ng ganong mga 13-month o bonus, no, pero yung tayo yung nagbibigay, yung tayo yung nagbibigay sa empleyado natin, tayo na yung naging daan para magkagawa tayo ng trabaho, 'di ba? Hindi na tayo medyo iba na tayong level kasi tayo na yung nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng mga bonus, mga ganyan. Niniwala kasi ako mga boss, no, na ang pagnenegosyo, katulad sa akin bilang pamilyadong tao, is ito yung gagawin ko to dahil hindi dahil para yayaman ako ng sobrang sobra. Hindi doon yung goal ko. Ang goal ko talaga dito ay alam nyo mga boss, tayo is may pamilya na, di ba? Kanya-kanya buhay, may panak ka, may asawa ka. Ang goal ko talaga dito mga boss is magabayan ko yung anak ko, yung apo ko, na pagdating ng panahon na gusto nilang magnegosyo, meron akong maiambag, meron akong maipapayo, meron akong maitulong sa kanila. Hindi lang sa pang payo, yung mga ganyan. Gusto kong mag-ambag ng kahit pera na anak o apo, kung gusto mong magnegosyo ng ganito, eto yung pasukin mo, alam ko yan, gagabayan kita niyan, may pera ka, wala, bibigyan kita ng puhunan. Yan yung mga goal ko mga boss, no, kaya ginagawa ko tong mga ganitong bagay. Ang kalaban kasi natin dito mga Pilipino, mga boss, mga small business owners, ay wala tayong capital, wala ring nagagabay sa atin, di ba? Kaya kung anong mang mangyari dito sa pinasok naming negosyo, naway Lord ay tulungan nyo po kami, gabayin nyo po kami dahil ang goal namin dito ay makatulong rin sa napakaraming mamamayang Pilipino. At yan lang muna for today's video mga boss, no, kasi ang oras natin is 7:50 na ng gabi at dito pala tayo sa salon natin. At mga boss, wag nyong kalimutan mga madam, kung nanonood ka ngayon, ang Zell Salon pala ay merong branch dito sa Digos 2 at isa sa Kinapawan. At mga boss, mga madam, wag nyo itong kakalimutan, lagi nyo itong tatandaan na kung gusto nyong magpaganda, magparimpan, magpakulay o ano paman, mag-message kayo sa Zell Salon Digos and Kinapawan. Meron tayong 10 to 20% discount, no? Basta magpabook kayo. Discount yan mga boss, para lang to sa inyo, sa mga magpabook sa page natin. At yan lang muna for today's video. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco, nagsasabing kumbate, perme, laban lang sa buhay, trabaho na naman. Bye bye bye!